Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng inaabot ng signal na ito. Ito po ang biyaya sa pagkaaga. Dito po sa himpilan po ng BBS DWLV 91.9 FM. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, sa technical side. Si Sir Stephen Fabis, sa loob ng ilang mga minuto, ating pasimulan ang ating umaga, ang ating araw, sa pamamagitan po ng pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ng mga aral o mga banal na salita ng Panginoong Diyos na nasusulat po sa banal na kasulatan. Bangon-bangon na po, umaga na at ating pasimulan ang ating umaga na mayroong pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Ano man ang ating kalagayan, ano po, ang pakikipag-usap sa Panginoon ay hindi dapat ibase kung maganda o hindi maganda ang kalagayan sa buhay. Hindi lalo na kung hindi maganda, mas lalo, Pero mas kahit na nga po ang nangyayari sa buhay natin ay may mga pagsubok pagkaminsan, ay mahalaga na talagang lagi tayong maglaan ng oras sa Panginoong Diyos upang kilalanin ang kanyang gagawing paggabay, pamamatnubay at probisyon, at lalong higit ang kalakasan na kukunin natin o manggagaling sa Panginoon. Kaya nga ngayong umaga, hindi ko po alam kung bakit kahit may inihanda ako, pero habang nakaupo ko rito, ang Panginoon ay nagbibigay sa akin ng impression na hindi yun, kundi ito ang i-share mo ngayong umaga. Kaya ito ang aking ibabahagi po sa inyo. Sige po, tuloy-tuloy na ho tayo. Simulan ho natin ito sa panalangin. Pwede po kayong makiisa. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa buhay na ito. Salamat po sa buong magdamag na lumipas, na iningatan niyo po kami, maging ang aming mga tirahan habang kami natutulog. Marami ang pwedeng mangyari kung wala ang iyong pag-iingat. Salamat din po sa pagkakataong ito na kami ay muling makakapakinig, makapag-aaral ng mga bahagi sa banal na kasulatan, at ang banal mong Espiritu ang magbibigay po sa amin ng kaunawaan sa mga bagay na espiritual. Ituro po ninyo sa amin ngayong umaga ang mga katotohanan ng espiritual upang ito ay maisagawa po namin sa aming buhay. Sapagkat sa pagsunod sa iyong mga aral na kasalalay, Panginoon, ang ikakapayapa o ikakagulo ng aming buhay. Sa iyong salita na kasalalay, ang kapayapaan, ang pwedeng magagandang mangyari sa aming buhay. Pero ang pagsuway sa iyong mga salita, dito rin nakasalalay ang ikakagulo ng aming buhay. Kaya tulungan nga po ninyo kami na pahalagahan ng iyong mga aral upang ito ay magsilbing kaayusan ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo at ngayong umaga aking ibabahagi po sa inyo ang nasusulat po sa Job, Kabanatang 3, ang talatay 25. Job chapter 3 verse 25, ganito po ang nasusulat. Pwede po kayong makiisa kung may Bible po kayo, may banal na kasulatan kayong katabi.
pwede din po ninyong buksan. Ang sabi po sa King James Version, "What I heard has come upon me. What I dreaded has happened to me." Sabi po ni Job. So, ang Diyos po ang magpala ng ating puso na pagtatamnan ng kanyang banal na salita. Alam ko po sa nagbabasa at palabasa ng banal na kasulatan, itong aklat ni Job ay napakapamilyar. Yung nangyari sa kanyang buhay, maraming beses na marahil napakinggan ng bawat isa. Pero ngayong umaga, hayaan po natin na sariwain sa ating mga isipan upang abang nakikinig tayo, ang Panginoon ay mangusap sa bawat isa sa atin. Lalo na sa kung ano man ang kalagayan natin sa ngayon. Kahit pa sabihin na magandang kalagayan mo ngayon, makinig ka sapagkat pwede na ang Panginoon ay mangusap sa iyo, may sasabihin sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito. Mayroon pong isang lalaki at itong lalaking ito ay napakayaman. Ang pangalan niya po ay Job. May 10 siyang anak, marami siyang mga alagang iba't ibang uri ng mga hayop. At maayos ang takbo ng buhay niya, prayerful siya, matulungin. Kumbaga, ayos naman ang takbo ng buhay niya. Maayos ang timpla ng buhay niya. Pero isang araw, paiklinaw natin ang istorya, sinubok siya ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na si Job ay subukin. Unang-una nating mapapansin dito, bawat mananampalataya ay pwede na padaanin ng Diyos sa pagsubok. Okay? Uulitin ko, lilinawin ko, yung nangyari kay Job hindi parusa. Okay? Kundi pagsubok. At bawat pagsubok, ang Diyos ay umaasa na pagtatagumpayan natin ito. Yun ang expectation ng Panginoon sa bawat isang sinusubok niya. Kaya mahalagang maintindihan ito. Kaya minsan kasi pagka dumarating na ang pagsubok sa buhay, iba-iba ang ugali. Iba-iba kung paano ito harapin ng bawat tao. O sa madaling sabi, pinahintulot ng Diyos na si Job subukin ng Panginoon. Kaya po, dito sa kanyang sulat, dito sa kababasa natin sa Job, Kabanatang 3:25, ang sabi ni Job, "Ang mga kinatatakutan ko, ang nangyari sa akin." Marami ho tayong matututunan ngayong umaga para ito ay magsilbing paalala sa ating lahat. May napansin po ba kayo? Ibig sabihin nito, itong ating devotional message ngayong umaga ay magpapaalala sa atin na mag-ingat po tayo sa kung ano ang ating iniisip. Kung ano ang finifeed natin sa ating isip. Kung ano lagi ang laman ng ating isip. Sapagkat ang laki ng posibilidad na ang ating mga kinatatakutan ay mangyari sa atin. Kaya baga, maraming tao hindi mapanatag. Kung bakit may mga tao na, sabi nga ng mga doktor, sa panahon natin ngayon, may epidemyang kumakalat. Ito pong tinatawag na depression. Nagsimula sa anxiety, mga simpleng stress, lumala na depress at lumalim ng lumalim na uwi sa malalim na depression. Anong pinag-ugatan? Overthinking. Meaning, yung hindi pa nangyayari, pinangyayari na sa isipan. Ngayong umaga, ano bang laman ng ating isip? Katulad ni Job, ano bang mga kinatatakutan natin? Siguradong mayroon. Ang tao po na hindi pa ganoon kalalim sa Panginoong Diyos, ang kanyang pundasyon sa mga aral ng Panginoon ay hindi pa ganoon kalalim, sigurado ako na ang nangingibabaw lagi ay ang mga kinatatakutan. Ang dami nating kinakatakutan. Tulad, halimbawa, hindi pa nga nangyayari, pinangyayari na. Halimbawa, kailan na niya ako mamamatay? Paano niya ako mamamatay? Di ba?
Pag matanda na, iisipin, may 10 akong anak, yan kayang 10 anak ko. Sino kaya dyan ang mag-aalaga sa akin? O, di ba? Paano na pag matanda na ako, anong mangyayari sa buhay ko? O, makakapagtapos kaya ang mga anak ko? Ano kaya mangyayari sa negosyo ko? Paano pala kung magkasakit ako? Mga ganon, di ba? Ang dami-dami nating mga ina-advance. Pina-fast forward yung di pa nangyayari. Kaya si Job, sabi niya, ang mga kinatatakutan ko ang nangyari sa akin. Ibig sabihin, bago pa yun nangyari, nasa isip niya na yun. Mga minamahal kong mga tagapakinig, magandang umaga po kay Brother Roy Clavicilla from si Roma. At magandang umaga din po kay Sister Nelda Mabait from Dalipay, Milaora sa buong Mabait family. So mapapansin nun ninyo, bago pa pala nangyari kay Job, yung pagsubok, nasa isip niya na yon. Kaya ito ay nagpapaalala sa atin na ingatan natin, bantayan natin kung ano ang ating mga iniisip. Sa halip na i-feed ang isip ng mga bagay na nakakatakot at pwedeng katakutan, i-feed natin ang ating isip ng mga pangako ng Panginoon. At ako na may naniniwala na mapapanatag tayo. Hindi ba? Sapagkat hindi naman talaga natin hawak ang mga mangyayari sa ating buhay. Sabi nga po ng ibang bahagi ng banal na kasulatan, katulad sa Kawikaan Kabanatang 27, talatang 1, na huwag nating ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi natin alam ang mangyayari. Kahit pa napakaganda ng buhay mo ngayon, sagana ka sa lahat ng bagay, sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Kaya hindi basihan dito ang estado ng buhay. Pwede naman na sa kapahintulutan ng Panginoon, hirap na hirap ka ngayon. Bigla kang payagan ng Diyos na umasenso at yumaman. So wala po sa estado ng buhay. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan ay nag-iingat po tayo kung ano ang ating iniisip. Sabi ni Job, kung ano ang kinatatakutan ko, ang nangyari sa buhay ko. Ano bang nangyari sa kanya? By the way, ang nangyari sa buhay ni Job, namatayan siya ng 10 anak. At yung kanyang source of income bilang napakayaman, yung mga iba't ibang uri ng mga hayop. At yun ay nawala rin sa buhay niya. Pati na ang kanyang kalusugan. Yung good health niya bumagsak. Dinapuan siya ng nakapangdidiring sakit sa balat. Yun ang nangyaring eksakto sa buhay ni Job. O ngayon, nung nangyari na yun, ano ang sinabi niya? Ito na yung binasa natin kanina lamang. Ang sabi niya, ang mga kinatatakutan ko ang nangyari sa buhay ko. Yung pinaka-aayawan ko ang siyang nagaganap ngayon sa buhay ko. O, napansin ho ba ninyo na talagang sa buhay minsan ng tao, may mga kinakatakutan talaga. Bagaman ngayon siguro okay ang timpla ng buhay mo, pero minsan naiisip mo rin, paano pagkawala na ito? Paano pag biglang nagbago ang takbo, ang hihip ng hangin, at umiba ang sitwasyon ko ngayon sa buhay? Ay mahirap pa naman sa side ni Job kasi mula sa pagiging mayaman, nawala yon. Hindi bali sana kung galing ka sa hirap, bigla kang yumaman. O hindi ba? Pero ibang kalagayan ni Job. Mula sa pagiging mayaman, nawala lahat. Ano ang tinuturo nito sa atin? Huwag nating pangahawakan ang anumang mayroon tayo. Na doon natin ibabase ang ating mga pag-asa, ang ating mga kapanatagan na napapayapa ka lang sa buhay hanggat nandyan dyan sa'yo ang mga bagay na nagdudulot sa'yo ng kapanatagan. May mga bagay tayong pwedeng matutunan sa pangyayari sa buhay ni Job. There are several reasons, there are several lessons na pwedeng matutunan sa buhay ni Job. Unang-una, ang pananampalataya ay sinusubok. Ang
ang ating pagtitiwala sa Diyos, isang araw, susubukin ng Diyos. Hindi lamang po si Job ang sinubok. Maraming Bible character ang pinadaan ng Diyos sa pagsubok. So, ibig sabihin, i-anticipate po natin na bilang mga Christian believers, bilang mananampalataya ng Panginoon, i-anticipate po natin na mamaya, bukas, makalawa, at sa mga susunod na araw, ay may darating sa ating isang pangyayari na susubok ng ating pananampalataya. Nagpe-pray tayo at katunayan pagpasok ng bagong taon, nagpray ang marami na nagbati pa nga Merry Christmas and prosperous New Year. Pero tandaan natin, hindi lagi at iba-iba rin ang pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Depende sa kapahintulutan ng Diyos. Okay, ngayon, simulan na natin. Anong mga lesson, anong mga aral ang pwedeng maituro ng pangyayari sa buhay ni Job? Unang-una nga, ang pananampalataya ay sinusubok. Ano po? Tapos, bukod sa sinusubok ang pananampalataya, dito rin po ilalantad ng Panginoon ang totoong estado ng ating pananampalataya. Siguro sa ngayon, ang pakiramdam mo sa sarili mo, malakas ka, malakas tayo, ayos naman ang lahat. O tapos biglang may ipapahintulot ang Diyos na isang pangyayari para ibulgar, ilantad yung sino talaga ang pinagtitiwalaan natin at kanino talaga nakasandig, nakasalalay ang ating katatagan. Yun ang dahilan sa likod ng mga pagpapahintulot ng Diyos kung bakit niya pinapayagan pagkaminsan ang mga pangyayari na katulad ni Job, ayaw din nating mangyari. Naniniwala ako nitong tumalikod na taon, may mga pangyayari sa buhay natin na ayaw naman nating nangyari. At ngayong bagong taon, naniniwala din ako na ganun pa rin ang ating ang ating inaasahan. Yung expectation natin na sana walang mangyari sa akin ngayong bagong taon, sana good health lang, sana magaganda lang na bagay. Pero hindi ganun Ang realidad ng buhay, mga minamahal kong tagapakinig, ay talagang susubukin ng Panginoon ang ating pananampalataya at sadyang may mga mangyayari sa buhay natin, gusto man natin sa hindi, lalo na kung ginusto natin, yun talaga ang mangyayari. Kaya ngayon, tingnan natin ang ilang Bible principle na bukod doon sa lesson sa buhay ni Job na sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Pangalawa, ilalantad ng Panginoon sa pamamagitan ng mga papayagan niyang pangyayari sa buhay natin kung ano talaga ang laman ng ating puso at kung kanino tayo talaga nagtitiwala bago pa yung mga nangyari. Tandaan natin, nung nangyari sa buhay ni Job, alam nyo ba na totoo, hindi naman siya talaga nagkasala sa salita. Kaya lang, dumating siya sa point ng buhay niya na bigat na rin siguro. Kaya nasabi niya sa Job, Kabanatang 3, talatang 20, kung may Biblia kayong katabi, pwede niyong basahin. Alam niyo ba na dumating si Job sa point ng buhay niya na gusto niya ring mamatay? Sabi niya, kung magdurusa din lang naman ako, kung ang tao magdurusa din lang naman, bakit kailangan pa siyang isilang? Tingnan niyo yung verse 20. Yun ang sabi niya. Dumating na rin siya sa point ng buhay niya na hirap na rin siguro. Talagang mabigat naman yung nangyari sa kanya. Mamatayan ka nga lang ng isang anak. Minsan nga nagagalit na sa Diyos ang ibang tao. Sinisisi sa Diyos yung pagkawala ng mahal sa buhay. Nakalimutan natin na kahit mahal natin yan sa buhay, pahiram lang ng Diyos yan. O yung source of income niya nawala. Ganon din naman tayo, di ba? O paano na lang pala kung mawala yung ating trabaho, yung pinagkukuha natin ng kabubuhay? Ano rin ang mararamdaman mo? Hindi ba? Paano pala kung magkasakit ka, na ospital ka? O anong mararamdaman mo? O di ba? Si Job dumating sa ganoong punto. Sabi niya, kung maghihirap din lang naman, bakit pa isinilang? O kaya ngayong umaga, tingnan natin na sa pamamagitan ng kanyang karanasan,
mayroon tayong mga dapat maunawaan. Unang-una, acknowledge your fears. I-acknowledge mo na totoo sa buhay, may mga kinatatakutan talaga. Hindi ako naniniwalang walang taong hindi natatakot. May mga kinatatakutan talaga ang tao. Yan ang katotohanan. Kaya baga, sa banal na kasulatan, maraming passages, minsan nagsabi ang Panginoon na sabi niya, huwag kayong matakot. O, di ba? Kasi alam ng Panginoon na ang tao natatakot. Maraming senaryo sa Biblia na sinabi niya yan. Tulad sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 14, sinabi ng Panginoon dyan, huwag kayong matakot. O, di ba? Sapagkat alam ng Panginoon na ang buhay ng tao, ang tao may kinakatakutan. Kaya harapin natin yung takot na yan. Yan ang matututunan natin dito sa buhay ni Job. Acknowledge your fears. Sabihin mo sa Panginoon na tatakot ka sa ganito. Then, hindi doon nagtatapos. Pangalawa, trust God's goodness. Na despite of yung mga kinakatakutan natin sa buhay, ay itiwala natin ang buhay natin sa pangangalaga ng Panginoon. Kasi nga, may mga bagay sa buhay natin na talagang hindi natin kontrolado, kundi para mapayapa ang buhay natin, kinakailangan na tayo po ay magtiwala sa kabutihan ng Panginoon. Yun ang talagang pwede nating magawa, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaysa naman mabuhay tayo araw-araw na walang kapanatagan, kasi ang iniisip mo lagi, ano ang mga mangyayari, tulad ngayon, ano po ba ang kalagayan po ninyo sa buhay. Sa halip na yun ang isipin natin, mahalaga na pagtiwalaan na lang natin ang kabutihan ng Panginoon. Alam nyo, ang Diyos hindi nagbabago. Kahit anong nangyayari sa buhay natin, kung ititiwala natin sa Kanya ang ating buhay, mararanasan talaga natin ang Kanyang kabutihan. Kaya nga lang, pagka minsan hindi natin yun maranasan, kasi kinakapos din tayo ng pagtitiwala sa Diyos pagka minsan. Pero sa buhay ni Job, yan ang unang-unang dapat matutunan natin. Trust God's goodness. Na kahit anong nangyayari sa buhay mo, hindi nagbabago ang katotohanan na ang Panginoon ay mabuti sa buhay natin. Kaya mahalaga na ito ay maipaalala sa atin. Pangatlo, seek divine perspective. Anong ibig kong sabihin? Itong mga pinapayagan ng Diyos na mangyari, o papayagan pa ng Diyos na mangyari sa buhay natin, paano ito tinitingnan ng Diyos para sa'yo? Kasi sa likod ng bawat pagsubok, may plano. May plano ang Diyos na bagaman sa ngayon hindi pa natin naiintindihan. Pero after the trials, magkakaroon tayo ng realization, kaya pala, pinayagan ito ng Diyos kasi ganito pala ang kanyang plano. O kaya ngayon po, ngayong umaga, ano man ang pinagdadaanan po ninyo, huwag tayong madaig ng takot. At lalong-lalo na habang tayo sinusubok, huwag tayong lalayo sa pag-ibig ng Panginoon. Huwag tayong mag-aalinlangan o mawala ng pag-asa sa kabutihan ng Panginoon. Ano po, may bahagi nga po sa ibang banal na kasulatan, kung may Biblia kayo, pwede nyong tingnan ang Lamentations, ang panaghoy, yung kabanatang 3, mula talatang 20 hanggang 27, sinasabi dyan ng mga talatang yan, na kapag ang tao po sinusubok, matahimik siyang magtiis at maghintay. May mga tao kasi habang pinadadaan ng Diyos sa kanyang pagsubok, may mga taong nagagalit, nawawala ng tiwala sa Panginoon, maraming tanong sa isipan, at pagka minsan pa nga, parang may karapatan ang tao na manumbat sa Diyos. Di ba gaganyan pagka minsan ang ugali ng nakararami. Pero alam nyo, uulitin ko, acknowledge your fears, dahil alam ng Panginoon yan,
Pangalawa, trust God's goodness, na kahit anong nangyayari sa buhay natin, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay magpakumbaba sa Panginoon dahil marahil yung mga bagay na pinapahintulot niya na pagdaanan natin ay bahagi ng kanyang paghubog sa atin. Marahil yan ay pinapayagan ng Panginoon sapagkat may tinuturo siya sa atin. May tinuturo siya sa iyo. Ikaw na nakikinig ngayon, ano ba ang pinapayagan ng Diyos sa buhay mo, hindi lamang sa personal mong buhay, sa pamilya mo, sa kalusugan mo, sa kabuhayan mo. Bakit yan pinapahintulot ng Diyos? Sigurado ako, may tinuturo sa atin ang Panginoon. Kaya seek divine perspective. Ibig sabihin, tingnan natin ang pananaw ng Panginoon, huwag ang sarili nating mga palagay o pananaw kung bakit ito pinapayagan ng Panginoon. Kundi tingnan natin ano ba ang plano ng Diyos sa likod nito. Paano ito makabubuti sa buhay ko? Sa ating application, itong mga pinangyayari ng Diyos sa buhay ko, bakit ito nangyayari at ano ang mabuting idudulot nito sa akin? Hindi kaya na dahil sa mga pangyayari sa buhay ko, maging daan ito para lalo akong magtiwala sa Panginoon? Hindi kaya itong mga nangyayari sa buhay ko maging daan o kaya tinuturuan ako ng Diyos na magpakumbaba kasi mayabang ako? Kasi ang tiwala ko nasa pera na, ang tiwala ko nasa material ng bagay, ang tiwala ko doon sa mga taong tumutulong sa akin, ang tiwala ko nasa tinatawag na stable job, ang tiwala ko ay sa mga bagay o mga bagay-bagay. Hindi kaya ganoon. Kaya pinayagan ng Diyos o pinapayagan ng Diyos yung mga ayaw nating mangyari para unang-una para ibulgar ng Panginoon kung ano talaga at sino ang pinagtitiwalaan natin. At sa pangyayaring yan sa buhay natin, dadalhin tayo, gagabayin tayo ni Lord na siya ang pagtiwalaan natin. Hindi ang tao, hindi ang mga bagay-bagay. Sapagkat ang lahat ng yan, pwedeng mawala. To make the story short, hindi ba nung magtiwala si Job sa kabutihan ng Panginoon, anong nangyari sa kanya? Ibinalik siya ng Diyos sa dati. Tingnan nyo ang last chapter ng Job. Di ba? Binalik siya ng Diyos sa dati. Yung mga nawala sa kanya, ibinalik. Hindi ba? Yan ang pwedeng mangyari sa buhay natin kapag tayo nagtiwala sa kabutihan ng Panginoon. Mabuti ang Diyos. Akala lang natin habang tayo sinusubok, natutokso tayo mag-isip na parang ang Diyos hindi mabuti. Parang lang yan. Akala mo lang yan. Hindi yan totoo. Ang totoo, mabuti ang Diyos. Na kahit sa mga panahon na sinusubok tayo, may dahilan ng Diyos kung bakit niya iyon pinapayagang mangyari sa buhay natin dahil mabuti siya. Okay? Natatakpan lang kasi ng mga pag-aakala natin yung kabutihan ng Panginoon. Sa bawat pangyayari sa ating buhay, sa aking pagtatapos, tingnan ho natin lagi ano ang itinuturo ng Diyos sa akin. Sa mga oras na ito, ano ba ang pinagdadaanan po ninyo? Mga minamahal kong mga tagapakinig, hindi lamang sa personal nyong buhay, sa pamilya nyo, sa kalusugan nyo, sa kabuhayan nyo. Bakit yan nangyayari? Ang titingnan natin doon, anong tinuturo ng Diyos? Ano kaya ang plano ng Diyos? Dati sa buhay ko din, hindi ko rin may paliwanag Bakit kaya nangyari ito sa buhay ko noong mga panahon na yon? Hindi ba? Di ba minsan may mga pangyayari sa buhay natin na kahit hindi naman natin ginusto, talagang may pangyayari na nangyayari. Kaya ngayong umaga, ilagay natin sa pangangalaga ng Panginoong Diyos ang mga bagay na kinakatakutan po natin. Alam ng Diyos yon. Ilagay natin sa kanyang pangangalaga ang ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating pamilya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa paalaala mo ngayong umaga na bilang tao ay may mga bagay talaga kaming ipinag-aalala.
kinakatakutan at ito ang nakakapagpaalis kadalasan ng aming kapanatagan, ng aming kapayapaan. Subalit salamat sapagkat pinaalala mo muli sa amin na anuman ang nangyayari at mangyayari pa, ang lahat ng ito ay pwede mong gawin para sa ikabubuti namin. Salamat po, pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood at magre-replay nito at tulungan mo rin po ang mga mahal naming tagapakinig sa kanilang mga kinalalagyan sa buhay. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Muli po ako pong inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. BBS